Let's check on the Senate. One day after the Zona and Mobile Journal, Marymon Reyes is covering the caucus now. Marymon, okay, napag-usapan ba yung impeachment trial dyan ni Vice President Sara Duterte? Magandang hapon sa inyo. So far, wala pa tayong impormasyon tungkol sa siguro ongoing na caucus ngayon ng mga senador at senadora. Pero kaninang 10 a.m., nagkaroon ng press briefing dito kasama si Senate President Jesus Escudero kung saan napag-usapan na nga talaga itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte na dinesisyonan nga ng Korte Suprema na unconstitutional. And ang nasabi dito kasi ni SP Cheese, kung pang sariling opinion niya muna yung sasabihin, nakapag-desisyon na nga raw ang Korte Suprema na itong impeachment ay void ab initio or void and null from the very beginning. At kung agree ka raw dito or hindi, dapat daw itong sundin. Pero nilinaw niya rin na hindi naman daw sa kanya talaga manggagaling solely yung decision dito. It would still depend sa Senado bilang isang collective body. So asahan natin na sa mga susunod daw na araw, mapag-uusapan, tatalakayin to at pagbobotohan sa plenaryo. Nagkaroon din kasi ng ruling dito nga ang SC na mulat-mula pa man, hindi raw nagkaroon ng jurisdiction ang Senado dito sa impeachment. So ang nasabi kanina ni SP Cheese, mas maganda raw na pag-usapan na lang ito sa Senado, sa plenaryo, at hindi bilang isang impeachment court. Ito raw ay para maiwasan na matignan nga na sila ay lalabag doon sa ruling ng Korte Suprema. Samantala, kahapon, nung nakausap natin yung ilang mga senador, halimbawa si Senadora Risa, expressively pinapahayag nila yung kanilang pagkadismaya doon nga sa naging ruling ng SC. Pero ang nasabi ni Senadora Risa, hindi raw sila hihinto doon sa ruling lang ng Supreme Court. So maaari na sa mga susunod na araw, baka magkaroon talaga ng galaw mula dito sa Senado. Kasabay din nung inaantabayanan din ng lahat na pagpa-file ng motion for reconsideration ng House of Representatives. And bukod dyan, nasabi rin sa atin ni SP Cheese na asahan din daw sa mga susunod na araw, by Monday or Tuesday next week, mapaplansya na tong lahat. Same goes din doon sa subcommittees naman ng Senado. And for now, ang nasabi lang sa atin ni SP Cheese, mukhang maaaring mapunta kay Senator Rodante Marcoleta na birthday ngayong araw ang Blue Ribbon Committee. At tsak din naman daw na even yung mga miyembro ng Senate minority ay magkakaroon din ng kanilang mga komite. Marymon, matanong ko lang ilang taon na raw yung nagbe-birthday? Nako, hindi natin nakita, parang walang nakapaskil na edad dito ni Senator Rodante Marcoleta. Pero ang nasabi sa atin, actually kanina umaga, kaya nalaman din natin yun dahil may libreng pataho dito sa loob ng Senado. At very masarap siya para sa lahat ng mga empleyado dito. Nakita ko nga si Marymon kanina sa nag-live siya sa News and Views. May hawak siyang taho. Marymon, matanong ko lang, dun sa nung nagsalita naman kasi si SP, wala bang nag-bring up nung fact na, because everybody knows it, di ba co-equal sila? So, technically, hindi naman kasi kailangan talagang sundin. Oo, tama yan. Actually, ang pinaka-tinanong din natin, hihintayin ba ng Senado yung ifa-file nga possibly ng House na motion for reconsideration? Ang nasabi dyan ni SP Cheese, titingnan daw nila, pero kung historically speaking, madalang daw kasi yung nagkakaroon ng reversal ng Supreme Court ng kanilang ruling na unanimous ang decision. Kasi dito sa naging case ng impeachment laban kay VP Sara, unanimous decision kasi lahat ng justices na nag-rule dito, nagsasabi na unconstitutional siya. So parang lumalabas na yung chances na magkakaroon ng reversal, mukhang mahihirap siyang makuha. Pero ang tinitignan din natin ngayon, sa lalong madaling panahon din daw, hindi rin naman daw nila pwedeng patagalin, magkakaroon din talaga ng desisyon at pagbobotohan ng mga senador yung next step na nila forward dito sa impeachment case. Alright. May gusto kong tanong sana yung sinasabi ni Ping Lacson at yung Nabol Garden supposedly na yung... Ay, okay lang daw, tanong yung di ba yung sa BICAM na dinagdag na ba yun? May mga nakausap ka ba dyan? Mga thoughts on that, Marymon? Actually, Lord, napag-usapan din kanina, natanong natin si SP Cheese, yung ilang mga insinuation na meron daw ginagawang insertion sa budget itong mga lawmaker. Pero nilinaw ni SP Cheese, kung meron mang amendments na kinakailangan, parte daw talaga yun ng kanilang mga trabaho bilang lawmaker. Hindi naman daw maaaring kung ano lang yung budget ngayon, eto lang daw talaga siya. Nakadepende rin talaga ito sa mga pangangailangan daw. Pareho, especially kung BICAM sa House saka dito sa Senado. So first, ngayon na din daw naririnig nga na merong milyon-milyon na parang pinaparatang sa kanya na nagkaroon ng insertion
nabanggit din nga yung bumisita raw siya sa House of Representatives noong isang buwan. Pero ang sinabi niya, hindi naman daw masama ata na bumisita doon sa Kamara. So far, pagdating sa mga insinuations na to, pinabulaanan ni SP Cheese itong mga personal na insertions pagdating sa budget. Nako, mukhang exciting itong paparating na itong mga susunod na mga buwan para sa kongresong ito dahil, alam mo naman. Okay, Marymon, pwede pa bang magtanong ka? Direk, pwede pa pasingit lang mabilis, ano? Okay, yung sa Blue Ribbon, si Marcoleta nga ba? Very powerful yung committee na yon. At sino pa yung mga napapabalita na posible pa sa ibang mga komite? Sinusubukan nga nating makakuha kanina ng ilang info pa mula kay SP Cheese kasi nakulitan siya sa atin. So far, ang pinaka nabanggit niya, possibly, ang direksyon daw ng Senado ngayon is yung Blue Ribbon Committee, mukhang mapupunta talaga to dito kay Senator Rodante Marcoleta. And then, natanong din natin, ang minority kaya makakatanggap din ang kanilang mga komite. Oo naman daw, except Senator Tito Soto, which is the minority leader, kasi by default, member siya ng lahat ng mga komite. So, ang titingnan na lang din natin if ever kaya na itong sina Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan na open makipagtrabaho sa kahit na sino para lang ma-push forward talaga yung mga programa para sa kanilang adhikain and respective hopeful sectors tulad ng agriculture for Senator Kiko Pangilinan. At titingnan natin kung yung pagdating sa pag-assign ng mga manunungkulan dito sa mga komite maa-align sa kanilang adhikain talaga. Alright, abangan din natin kung sino magiging chairman ng Committee on Silence. At may idea ako kung sino. Okay, maraming salamat sa update mo. Mobile Journal, Marymon Reyes.